Hi guys, this is DIY and Succulents and welcome to our channel. And today's video guys ay magre-repat tayo. So ayan, so malapit na tayong magtaglamig, malapit na tayong mag-autumn season, kaya it's repotting season na ulit. Ayan, so ang gagawin ko lang ngayon ay magre-repat ako ng aking mga babies. Ayan, so itong mga pot na to guys, saktong-sakto ito yung mga nabakante this summer season. Ito yung mga nategi. Ayan, o katulad niyan, ito ay si Crested. Ayan, ito naman si sino ba to? Spring Wonder. So ayan, meron akong apat na pot dito na nabakante, at actually meron pang iba maliliit na pot. So ayan, saktong-sakto guys, kasi balak ko nang magrepat. Ayan. So katulad nito guys, gusto ko na siyang irepat kasi malaki na siya, oh. Lagpas na siya sa kanyang pot. Ayan guys, oh. Ito si Mexican Giant. So saktong-sakto. So malungkot guys na maraming nawala this summer season. Ayan, katulad niyan. Maraming nawala sa atin, pero nagkaroon tayo ng free pot. Diba? Ganun na lang, para hindi tayo masyadong malungkot. Ayan, at least meron tayong free pot sa ating mga bagong ire-repat, o diba? So samahan niyo ako guys na magrepat ng ating mga babies. So guys, ang unang-una nating ire-repat ay si Sabiana Rose. Ayan, so ito guys, nabili ko sa isang succulent festival 6 months ago. Ayan, ito ay isang uprooted or walang ugat nung aking nabili. Ayan, so itinanim ko sa mas maliit na pot para mabilis siyang magkaugat. Pero ngayon guys, ayan, 6 months ago, mas malaki na siya sa kanyang pot at nagkaroon na rin siya ng baby. Ayan guys, oh, yung kanyang baby sa kanyang gilid. Ayan, so need na niyang irepat. So saktong-sakto, meron akong pot dito na mas malaki. Ayan, so irerepat ko siya ngayon. So ayan guys, tatanggalin ko na sa kanyang pot. Medyo matigas na siya guys, medyo mahirap na siyang tanggalin kasi ayan, nagkaroon na nga siya ng maraming ugat. Pero since nga hindi mga 6 months pa lang naman, hindi pa ganoon ka dami yung kanyang na-produce na ugat. So hindi pa siya masyadong fully round off sa kanyang pot. Pero at least, ayan guys, nagkaroon na siya ng ugat at medyo stable na rin. So since guys, itong kanyang ugat ay hindi pa masyadong fully matured, kaya counting lupa lang yung aking tatanggalin. Ayan, so very gently lang yung aking pagtanggal para hindi masyadong ma-damage yung kanyang ugat, kasi nga baby pa yung kanyang mga ugat. So itatanim ko na siyang ganyan guys. So ayan, syempre lalagyan muna natin guys ng ating Ultran DX pang iwas sa ating mga pest. Ayan. So ang aking ginamit na soil din dito guys ay kaunting-kaunting garden soil lang. Mostly ang aking minix na soil dito ay gritty soil. Halos lahat ay gritty soil. So kaunting-kaunting garden soil lang para mas maganda siya at mas tumingkad yung kanyang kulay pagdating ng kanyang color changing season or pagdating ng winter to spring season. Ayan. Ayan, sana nga lumaki pa yung kanyang babies dahil malaki na yung kanyang pot. So mas gaganda rin yung kanyang kulay guys kasi mas kaunti yung ating garden soil. So yung kanyang kulay is purple pink. Ayan, at meron ding frills yung kanyang rosette, kaya ang ganda-ganda niya siguro tingnan guys, lalo kapag lumaki ito. Ayan, so sana maparami natin ang ating Sabiana Rose. So ito guys, yung ating susunod na ire-repat ay si Crassula rudolip. Ayan, so hindi ko alam guys yung kanyang English name, pero yung nakalagay sa kanyang ID is rudolip. Ayan, so gustong-gusto ko ang Crassula na ito guys, kaya lang namatayan ako dati nito guys 2 years ago. So dahil winter noon, napabayaan ko siya sa labas at nasobrahan ko na rin siguro sa dilig. Ayan, since Crassula is mahina sa winter, so hindi ko pa alam noon yung tamang pag care sa kanila. So sana ngayon guys is maparami ko siya.
So ito nabili ko 2 months ago, pero since summer nga hindi ko muna siya nirepat. So malapit ng aming autumn season, so ayan nirepat ko na siya. Ayan, so ang ganda guys ng kanyang kulay, lalo na pag start na ng autumn hanggang spring season guys. Ang namumula yung kanyang paligid, yung paligid ng kanyang dahon. So, ang ganda-ganda niya guys. Tapos, compact pa siya. Ayan, so sana maparami ko siya this time at hindi ko na siya mapabayaan. So, ayan nga guys, hindi pa masyadong autumn season, hindi pa masyadong malamig. Pero, nagre-red na yung kanyang tip. Ayan, ang ganda-ganda na ng kanyang kulay guys. So, sana maparami natin siya. So, ang susunod naman guys ay si Mini Bell. Ayan, ito ay isang common na Mini Bell lang guys. Ayan, gustong gusto ko ito guys. Actually, meron na ako nito. Kaya lang, isang pat lang siya. So, gusto ko siyang maparami talaga. Kaya bumili ulit ako. Ayan, so actually nabili ko to mga 1 month ago. Ayan, kaya lang, ngayon ko lang siya nairipat dahil nga sa sobrang init ng panahon. So, meron na rin akong Mini Bell na variegated pero parang gusto kong paramihin ang Mini Bell na common na ito kasi mas gusto ko yung kanyang kulay lalo na kapag nagre-red siya ng winter to spring season. Ayan. So, although pareho naman silang matibay na succulent guys, kaya lang magkaiba yung kanyang kulay. Syempre nga, variegated yung isa. Pero feeling ko mas matibay yung kanyang dahon, mas matigas ito. Ayan, so sana guys maparami natin ang ating common na Mini Bell. Ayan siya guys. Ayan, so pagdating ng winter, spring, sana ay magkaroon na tayo ng bagong cuttings. So ang susunod naman guys ay si Mexican Giant. Ayan. So actually guys, nairipat ko na to last year. So 1 year pa lang nung nairipat ko. So actually okay pa sana. Kaya lang ayan na nga, lumaki na siya. At lagpas na sa kanyang pot. So, much better na iripat ko siya sa mas malaking pot at baka magkaroon pa siya ng maraming babies after mairipat sa malaking pot. So, dahil nga sa pangalan pa lang ayan, giant nga, 'di ba? Kaya mas lalaki pa siya, lalo na ngayon mas malaking pot na siyang mairipat. Ayan yung dahon niya guys, pahaba, ang ganda-ganda 'di ba? Pahaba tapos ang ganda ng kanyang farina. Ayan, ang puti-puti niyan guys lalo kapag hindi masyadong nahahawakan. So yung nagamit kong potting mix last year, ayan halos pareho lang guys, gritty yung aking ginamit na potting mix. Kaya siguro mas lalaki pa siya at babagay sa kanya ngayong nirepat ko siya sa kanyang new pot. Ayan, so sana nga guys at maparami natin siya at magkaroon pa siya ng maraming babies. Ayan si ating Mexican Giant. Ayan, so isasama ko na rin yung aking cuttings guys. Ito ay si Raindrops. Ayan, actually baby pa siya. Itong nakaraang summer kasi nagleggy siya kasi hindi masyadong natututukan ng araw. Actually ito mahilig to sa araw. Kaya lang walang masyadong sunlight sa kanyang pwesto. Kaya ayan, nagleggy kaya kinat ko na lang. So ayan, sana nga ay mapaganda natin sa pot na ito. Lalo na sa kanyang new potting mix. Ayan si ating Raindrops. So ayan guys, natapos ko na rin iripat ang ating kakaunting mga succulents dito. So marami pang nag-aantay this coming autumn season. So ang gagawin ko naman ngayon ay magdidilig ako. Ayan, didiligan ko na siya after kong iripat. Ayan, para kumapit agad sa kanyang new potting mix. Ayan, actually okay lang siyang diligan guys kasi hindi naman sila mga cuttings. Ayan, meron naman silang ugat na. So, okay lang na diligan sila. So, yan ang ginagawa ko after kong magrepat ng mga may ugat na babies. Ito naman si Raindrop guys, kaunting-kaunti lang kasi wala naman siyang ugat para mabasa lang ng kaunti. Ayan, and ito naman si Mexican Giant. Ayan, papaliguan ko siya kasi nadumihan siya pagkaripat ko. So maganda rin yan para malinis yung kanyang dahon. So sa taas siya dinidiligan kaya hindi masyadong aabot sa kanyang soil. Kaya ayan, syempre didiligan ko rin sa kanyang ibaba para umabot sa kanyang ugat yung ating tubig.
Ayan, so syempre guys, after kong diligan, nabasa yung kanyang rosette. So, kailangan tanggalin natin yan guys para iwas sa mashi kasi medyo mainit pa yung ating panahon. So, kapag natutukan ng sunlight, pwede pa rin siyang magmashi or masunburn. Ayan. So, ayan guys, tapos na tayong magrepat at magdilig ng ating mga babies. Ayan lang ang ating video for today guys. At excited din akong makita silang magbagong anyo this coming winter to spring season. Ayan, so see you on my next video. Bye!